Okay, good morning. Video lesson bago pumasok. At may turo din ako ngayon. For others, this is a lost opportunity kasi nga, mula dito, bumagsak, malaki yan. Ako nakapasok dito, pero lumabas din kaagad ako dito. At medyo napapagod talaga ako. Tinapos ko na live video kasi pagka yung iba nagtitrade sila pag wala sa kondisyon. Pag tingin mo wala ka sa kondisyon, wag mong pilitin. That is one of the discipline na isang newbie trader. Kasi pwedeng ito nangyari, pwedeng hindi ito mangyari. So, hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. And since dito nangyari, mag-adapt lang tayo dito. Magre-react lang tayo doon sa nangyari. Yan. Top-down analysis, monthly. So, tingnan lang natin itong candlestick na to. Ito lang. Ito lang tingnan natin. After na merong, kapag lagay ka na support dyan and then resistance, ito yung range. Dito lang tayo mag-focus. And for all the new joiners, ito yung mga free lessons. Pero may basic pa. Without the basic, medyo may hirapan maintindihan ito. Pero yung mga new joiner na may experience naman at sa tingin nyo, alam nyo na yung basic, reviewin na lang kung if you really wanted to join the community, welcome kayo. Ang kailangan nyo lang mag-registered. Pag naka-registered na kayo sa ATFX, send nyo sa akin yung ATFX ID nyo. Gawa kayo ng demo trading account kung hindi pa kayo komportable sa MT4 or MT5. Mag-trade muna kayo using the demo. Napaka-importante yan. Before you go live. And I tell you, this is totally free. Katulad nitong lesson na to. Okay? And kami man dito mga nag-aaral. Kahit ako is continuous learning. Okay, going back. Kung mapapansin nyo, yung candlestick nakarating magmula dito hanggang dito. And ngayon, merong wick. Yung wick na yun ngayon ang pinaka-focus nung analysis natin. Bukod sa buong candlestick din. Pero yung wick. Kung itong wick na to, itong monthly na to, lalagyan natin ng Fibo. Yan. Itong monthly lang na to, mapansin niyo. Hanggang doon sa taas ng monthly. So, yung week niya, from the range of that October, bumalik na siya sakto sa 50%. So, nandun pa rin siya sa ideal retracement para magtuloy yung dominant trend na bullish. So, that is for the monthly. Ibig sabihin, nasa 50%. So, nasa isip natin yun. Yun yung sasanayin natin. Sa isip natin, on the monthly, nasa retracement siya. 50%, pwede pa rin siyang mag-bounce para dumiretso pataas kasi yun yung dominant trend natin. Kitang-kita naman, bullish. Weekly, since ayun yung yellow, na solid line and dotted line, alam natin na ito yung range na concern natin. And below this line is medyo malayo na. Para napipilter nung isip mo, alin lang yung dapat mong tingnan. Kasi pag tinignan mo the whole thing, malilito ka. The whole thing will tell you that the bias ng trend is uptrend. Pero para lagi mong tingnan yung ganoon kalayo, malilito ka lang yan. Daily. So on the daily, di ba, since this is the October hanggang dito, nakita natin ngayon na andito na yung price, very visible na ito ngayon yung nakikita natin. For the 1, 2, 3 days, sideways yan na medyo pataas. And then kahapon, ito na siya. A very engulfing pattern na in-engulf niya yung 1, 2, 3, 4, 5. 5 candlestick. Kung lalagyan natin ng line yan, let's say, lagyan natin ng line. O kaya, lagyan na lang natin ng box. Ayan, box.
tapos bumaba ka sa lower time frame, habang bumababa ka, mapapansin mo yan na nag-change na ng structure talaga. Yan. Ito yung structure niya. Yan. 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 So, ito yung uptrend on a 4 hours. Then, dito, break na yung structure dito. And then, ang tawag dito is retest. O, ibang tawag yan, double top. Ayan. Then, ito, bumaba siya kahapon. Ayan, nakapasok ako dito, lumabas din ako dito, tapos natulog na ako. Tulog ko, andito na rin eh. Hindi ko na pinilit yung sarili ko. Na, if you are not mentally prepared during your trading, huwag niyong pilitin. Huwag niyo isugal yung pera niyo. So, ngayong maga, makikita natin kung lalagyan natin ito ng ito. Alam natin na nasa 50% na tayo nung monthly. Lalagyan mo ng PIBO yan, papunta sa baba. Ayan. So, nagpapakita siya ng this is 1, 2, 3, 4 hours. Ito, 4 hours din ito. At nagkaroon ng rejection. Parang double bottom. So, possible na mag-retrace yan. Possible na mag-retrace yan. So, ano yung mga possible na balikan niya? Pwede rin ito, pwede rin ito, pwede rin ito, at pwede rin ito mismo. Bakit? Tingnan natin. Tanggalin natin yung again meron ng 4 hours ito. So, ang inihintay ko na lang dyan, another confirmation. Kung magkaroon uli ito ng green na 4 hours, pwede ako mag-buy. So, that is a 4 hours. So, kanya-kanya kasi na style ng traders. Yan. Okay. Okay. So, lagyan natin ng fair value gap. Ayan. Dito may fair value gap. Yan. Pwede mag-act yan as a support, as a resistance. Ito, meron din dito. At meron din dito. Yan yung mga fair value gap na pwede niyang balikan. And then this is the bearish order block. Yan. This is the supply zone or the supply zone or yan. Pwede niyang balikan yan. Kaya lang, hindi ngunit nagkaroon ng 4 hours dito is pasok agad. So, kung ako ay magte-trade sa 4 hours, maghihintay ako ng tinatawag na confirmation. Ang confirmation niyan is pwedeng bullish engulfing. I-engulf niya yung ito. I-engulf niya to na isang malaking green. Tapos, pero hindi pwedeng pag lumabas yun, magte-trade ka na. Pag may nagkaroon ng bullish engulfing dyan, baba ka uli ng lower time frame. Tulad yan, bumabalik ko. Pwedeng itong umaga na to Asian market, magkaroon muna ng sideways yan. Ayan, 1 hour. Di ba ito? Umangat, taas bumalik, nag-sideways. So, yun. Ito yung kahapon. Yun. Bullish engulfing bago umakyat. Kahapon, nung makalawa pala. Sorry, nung makalawa. So, pwede rin itong mangyari dito. Pwede ngayon ito, mag-sideways yan. Yan. Pwedeng, pagka-sideways yan, bumaba uli for a liquidity sweep bago umangat. Yan. Kung matyaga ka talaga, hayaan mo yung liquidity sweep. Pag nag-breakout dito sa taas at nag-pullback, yun ang pasok para balikan ito. Balikan yung mga fair value gap na yon. Pero pag bumalik sa fair value gap, ingat kasi pwedeng mag-consolidate ulit yan, bumaba ng konti, umangat.
Yan. Kung maliit ang capital mo, pagdating dito, labas na. Pero kung malaki capital mo, pwedeng hayaan mo na siya. Yan, hayaan mo na siya. Kasi ayun yung minamagnet niya yan sa mga yan Mamagnetin niya yan. Bago uli babagsak, pwedeng mag-triple tap na naman. Or pwedeng hanggang dito lang. Yan. Bakit? Kung babalikan nyo yung 4 hours, balikan natin yung 4 hours. Ano yung nabuo? Yan. Ito, kung titingnan natin, parang magkapantay. Pero actually, mas mababa siya ng konti. Konting-konti, hindi pansin. Kaya ito ngayon, low. Ito ngayon is parang lower low. Ito is high. Pero pwedeng ito ay lower high na. Hindi pantay Tingnan natin. Mag-line chart tayo. Sa line chart makikita nyo, this is high, this is lower high. Hindi nga lang halata. Yun yung galaw ng mga institusyon Hindi halata. So, pwedeng ano to ngayon. And ang lalim niya, di ba? Ang lalim niya. Ibig sabihin, malakas ang seller. So, nung susunod yan, pwedeng another lower high. Another lower low. Another lower high. Pagka kasi matagal ka na, nadidevelop mo na yung experience na yan, pag nakukuha mo na yung mga, pag namimit mo na yung mga chart na ganyang klase, unti-unti mo nang, and then babalik tayo ng daily, yan, and then weekly, diba? Ayun yung mga fair value gap na hindi pa nababalikan, na pwedeng balikan, yan ayan, pwedeng before the fair value gap na yan, i-mitigate yan, tsaka mag-resume. Or pwede rin nabutasin niya yan. So, walang makakapredict, kaya nagre-react lang tayo. And para sa newbies, demo lang, pagka hindi pa kabisado, until magkaroon ka na experience. So, sa ngayon, yan, umaga, maghihintay ako ng sideways. Kung mag-liquidity sweep, balik dito sa consolidation, pull back, tsaka ako siya. Para dyan. Parang itong nangyari na to. Diba yan, Ayan. And, remember, whenever there's a consolidation, ibig sabihin, accumulation is, ano yung na-accumulate niya? Nag-accumulate siya ng parang energy na pagkaya nag-breakout yan, malakas yan. Ibig sabihin, nag-accumulate siya dyan ng position. Siyempre, pag binili niya yan, buy low, gusto niya, ibenta yan ng mataas. Malamang, itong pinakamataas ka ngayon. Okay? I hope na makatulong sa inyo yung pre-lesson natin. We're not totally expert, pero nag-share lang tayo para hindi na tayo bayad ng bayad. Ako man ay naging estudyante rin na maraming training na mataas ang bayad. Pero ito ay para sa mga walang kakayahang magbayad ng training or ayaw magbayad at pwede naman palang makuha ng free, makapagbigay tayo ng free. Pero sa mga may bayad, okay naman yun. Sila kasi mga expert na. Kaya siguro talagang kailangan din naman may bayad sa kanila. Ganun. Sa atin, dahil free tayo dito, just enjoy the free lesson. Okay? Dahil hindi naman mga expert ang nandito. Mga nandito, yung mga willing magtulungan. Kaya yung community, ang ethics niya ay sa bayanihan. Okay? Sa mga gustong matuto at wala pa namang talagang malaking oras, kaya tayo, ang binibigay natin, mga Zoom at saka mga video recorded. Pagtiyagaan nyo lang yun. At malaking bagay yon dito sa community na yun lang din ang naging namin way ng pag-aaral namin.